there's catch your attention, baby. Do you get me? Tanong pa nito habang panay ang halik sa leeg niya at ang mga kamay ay pumipisil ng marahan sa pang-upo niya. She involuntarily nodded. Yes, mahinang usal niya. She set aside the negativity. Manunumbat sana siya pero hindi niya na nagawa. Saka siya nito tinigilan at ngumiti na tila ba nakakuha ng magandang premyo pero nakatitig lamang siya. She forcibly blinked her eyes and saw his playful grin. Sus ko, Freya. Pagtira ka ng konti at huwag mong ubusin na ibigay na naman lahat. Kastigo niya sa sarili. Hindi na mauulit ang noon. She knows how to control herself this time. She has boundaries. Pinagtatawanan yata siya nito dahil para naghihintay pa siya ng isa pang halik. Yun ba ang may kontrol? Naiinis na tanong niya sa sarili. Baka sa walang sawa niyang pagkausap sa sarili damputin siya sa mental. Did she like the kiss? At bakit naman nagustuhan niya? Oh, Tom, she's showing the not so tame part of her personality. Lumalabas ang mapangahas na Freya sa pagkatao niya. She wants him, just him, again, and not anybody else, but she'll not get pregnant again. I'll go with you. Anito na'y kinalaglag ng panga niya. Literal na umangat ang mga kilay niya at namilog ang mga mata. Maya-maya'y bumitaw siya sa pagkakayakap sa batok nito at pinagsiklop niya ang mga braso sa dibdib niya. Her brows rose while Lucas saw them sexily licking his lower lip. Binabantayan mo ba ako, Lucas? Are you thinking that I might accept Zach and have a hidden affair with him? May katarayan na tanong niya sa asawa na naipilig ang ulo at bahagyang nanulis ang labi. Drum his sensual mouth. Fine. It wasn't I am thinking. Baka lang kasi namumuro na ako ma-realize mo na mas better ang mga manliligaw mong bago kaysa sa asawa mong guwapo. His eyes dilated. Muntik pa siyang maubo. Nag-angat ng sariling upuan ang tukmol. But figuratively speaking, he's really the most handsome for her. Kahit noon sa US, walang ibang nakahigit sa kagwapuhan nito. Para sa kanya, ewan niyo kung para dito ay may nakahigit na sa kagandahan niya. Or maybe she doesn't stand out for him anymore. Parang nag-iba na naman ang timpla ng mood niya dahil sa biglaang pagsirit ng kaisipan na iyon sa kanyang sistema. You'll always be the most handsome. Ewan ko lang sa'yo kung ako pa rin na nag-stand out. Sa dami ng babae na dumaan sa kamay mo, baka ni lowest ranking ay wala ako. Iwinaksin niya ang mga kamay nitong nakayaka pa din sa kanya. Hugot pa more. She walked away. Naiwan itong natitilihan sa kinatatayuan at nang lingunin niya ay parang hubad na modelo ng sikat na brand ng boxer shorts. Habang nakatukod ang mga braso sa gilid ng counter, sinisipat siya nito ng tingin habang nanunulis ang mga labing mapupula. Gwapo ito sa lahat ng anggulo at walang kaduda-duda. Kahit na bagong gising at parang hinalukay ang buhok. Kasalanan din naman niya na nagmahal siya ng ganitong itsura. Yung pangit nga'y babaero, gwapo pa kaya ang hindi? Yet, baka nga iyon ay sa isip lamang niya. For everything, there is a reason beyond. Baka mas pinili na rin ito na huwag nang sumagot sa kanya. Buti naman. Kapag ganito na inaabot siya ng topak ay baka kung ano-ano na lang na naman ang masabi niya sa asawa. Nang maalala niyang hindi pa nga pala ito sumasagot sa tanong niya kung iiwan niya si Dayan dito, ay pumihit siya pababa. Iilang malalaking baitang nahagdan at naglakad papunta sa may bukana ng kusina. Magkasaliko pa rin ang mga braso niya. Lucas, iiwan ko sa'yo si Dayan. Tanong niya ulit sa asawa. You're my only one. Kahit marami sila noon walang nakatalo sa'yo. Hopefully, he'll believe that, baby. Sagot nito na ang layo sa tanong. Pero alam niya ang tinutukoy nito ay ang hugot niya kanina. She was a little bit fluttered so she pursed her lips. Stop pursing your lips. Baka isahing hakbang kita. Magsisisi ka pa lang hubad ka na. Lalong naningkit ang mga mata nitong nakatitig sa kabuuan niya kaya mabilis siyang tumalikod. Kapag may ganitong warning ay natataranta siya. Lucas is such a stranger for her this time. Para talagang bago lang silang magkakilala tulad noong nag-uumpisa pa lang sila. Narinig niya ang tsinelas nito kaya napatakbo siyang papanhik ng hagdan at nalingunin niya ito ay pangiti-ngiti pa itong humahabol sa kanya ng tingin. Parang tanga. Hindi na nga mapuknat ang mga mata sa kanya ay nananadya pang magpakaba.
Busy si Freya sa pag-aayos ng mga tablecloth sa mismong function hall ng mga Monte Carlo. The wedding is tomorrow. Todo na ang effort niya at huli na ito ngayong hapon. Ang kaisa-isang mesa na naiiwang hindi pa niya nalalagyan ng pulang tela. She was done arranging the red and white roses and already put them into place, so it was done. Successful wedding coordinator na naman nalabas niya ngayon at napaka-proud niya sa kanyang sarili. The wedding cost 300,000 just for her professional fee. Ganon din naman kasi kayaman ang mga Monte Carlo kaya afford ng mga iyon ang presyo niya. Ang sabi ni Zack ay di bali na raw na ganoon ang halaga niya, basta tatak, Rosales ang wedding planner. Muntik na siyang mapatalo nang may humawak sa bewang niya kaya kaagad siyang napakislot at napalingon sa likuran. Tinawanan pa siya ng mahina ni Zack at isang tipid ng ngiti naman na isinagot niya, saka siya umikot pa kabila ng mesa. Nagkunwari siyang inaayos ang kabilang side for her just to skip. Hindi siya sanay na nagpapahawa kung kani-kanino. Hindi naman sa manang siya o makaluma pero kahit na dalagang ina siyang masasabi, gusto niya na igagalang siya ng lalaki. Marami sa kanyang mawawala dahil babae siya. Una ay ang delikadesa niya at kahihiyan lalo na sa anak niya. Kanina pa kasi si Zack, tingin ng tingin sa kanya at natatakot na siya sa mga titig nito na kahit nasa malayo ay siya ang tinatarget ng mga mata. Kanina habang umiinom ito ng wine at nakatayo sa may bukana ng hall ay sa kanya pa rin nakatitig at nakababahala ang matatalim nitong mga mata. Kahit wala naman sa kanyang ginagawa ang lalaki ay hindi pa rin maiwasan na hindi siya matakot. Zack's gazes are totally different from Lucas. Zack's eyes are so mysterious while Lucas are so alluring. May service ka ba, Freya? I can drive you home. Anito sa kanya. Habang pansin-pansin na naman siya sa bawat kilos niya. Gwapo naman ito at kagalang-galang ang dating. Kilala na rin niya ito dahil schoolmate sila noong high school nang umuwi na siya at dito na nag-aral sa Pilipinas. Medyo iwas lang siya sa kapatid nitong kaklase niyang si Andre dahil bali-balita ay lulong sa drugs na iyon ngayon ang ikakasal. Napunta na naman na iyon sa rehab sa pagkakaalam niya. Ewan lang niya itong si Zack kung may bisyo din. Mukhang hindi naman adik ang lalaki sa tingin niya. Saka natural na sa magkapatid ang tumitig ng tagusan talaga. Hindi lang siya sanay nang may tumitingin ng ganoon sa kanya. Pero high school pa lang siya ay madalas na siyang tingnan ni Zack ng ganoon. Bigla lang nawala ang lalaking ito sa eskwelahan sa hindi niya malamang dahilan. Inilaso niya ang nakalaylay na pulang tela at sinigurado na mukha iyong perpekto sa mga mata ng tao. Yes, I have. My husband will fetch me. Medyo naalangan pa siyang isagot pero buti na rin na malaman nito na nasa proseso na sila ni Lucas ng pag-aayos ng relasyon nila as married couple. You told me you weren't in good terms. Did you lie to me, Freya? Tanong nito na tila ba ang pakahulugan niya kahit nangiti nito ay nawala. Natigilan siya sa ginagawa at tumingin ng diretso sa binatang nakapamulisa sa may kabilang parte ng bilog na mesa. Excuse me, Zack? Do I owe you an explanation? Tila may katarayan na tanong niya sa lalaki na biglang ngumisi na naman. I'm sorry, I was just kidding. Mataray ka pa rin talaga tulad noon. Anito na parang pinagaan ang ambience na bumabalot sa paligid. She shook her head. I'm sorry din, I just didn't get the joke. We're trying to make everything work perfectly fine. For our daughter. Imporma na rin niya sa lalaki na tumangulang, saka bahagyang lumabi, pero nandoon pa rin ang mga titig na nakapagpapataas ng balahibo. Sayang. Akala ko may chance na ako this time. Anito pa kaya napaarko na naman ang mga kilay niya nang wala sa oras. May gusto ba sa kanya si Zack talaga? Hindi naman siya manhid para hindi mapansin ang mga titig nitong parang tagusan hanggang buto. Kahit na noong bata pa siya ay ganito na ito tuwing nakikita siya. Hanggang ngayon ba na may asawa at anak na siya ay wala pa rin nagbabago? I hate that joke, Zack. I'm married. Just to remind you, if it wasn't a joke. Tanging sagot niya rito sa kanya inayos ang laylayan ng tela. Mabuti na maging prangka siya kaysa sa ganito na parang nilalandi pa siya na lalaki na ito. Zack pursed his lips. It's just a joke. Pero kung lulusot, why not? He chuckled too. Freya just shook her head after glancing but her eyes moved to this woman walking toward them. Naputol lang ang mga titig nito sa kanya ay nang sumulpot ang dalawang babae sa may likuran nito. Hey there, lover boy! Bati ng isa sa mga babaeng papalapit. Pamilyar sa kanya ang mga bagong dating at base sa pagkakatingin ng dalawa sa kanya ay parang kilala din siya ng mga iyon. Pero iba ang tingin sa kanya ng isa sa mga iyon. This woman with a brunette hair colored
tied hair, to say it correctly. Nakaboots iyon at napakaikli ng suot na short. Halos korteng pante na nga. Humalukupkip iyon at pinakatitigan siya. Have we met or do we know each other? You look very familiar. Ano yun na maagap naman na sinagot ng kasamang babae na blonde ang buhok. Halatang pinableach lang. Cause she's the stubborn campus sweetheart, okay? Sabi ng isa. Ladies, don't be such naughty brats. She's Freya Rosales, okay? Ani naman ni Zack na nakapumulo lang. She just smirk. Wala yung kaso sa kanya. Totoo naman na stubborn siya at snobbish noong mga panahon. Kailan na lang siya bumaba sa pedestal bilang prinsesa ng mga Rosales. Noong maging interior decorator siya, wedding coordinator at architect. Kailangan niya kasi maging mabait sa mga kliyente. Though, likas na sa kanya ang pagiging malambing sa mga taong malapit sa puso niya. Hindi iyon basta-basta nasusungkit ng iba. Pinaghihirapan iyon na makuha. She was snobbish and had this haughty appearance but had a kind heart too. Credit to her mother and father. Sabi ng mama niya, ganun ang papa niya noon. Napakaarte kahit lalaki. Pero daw, nang makilala iyo'y nagbago ang lahat. That really concludes that there will always be a reason for a person to change or evolve. It's okay, Zack. I was once, and I admit that I am still stubborn until now. But excuse me, magkakilala tayo? Balik tanong naman niya sa mga babae. Kanina pa siya inaaral ng babaeng nakamaong na panty talaga. Parang may alam ito sa kanya na hindi mawari kung ano at pilit na iniisip para maalala o mapangalanan. Sure ka? Rosales ka? Tanong pa ng brunette sa kanya. Hindi ba siya mukhang Rosales? O hindi ba siya kapanipaniwala? Tumango siya at pinigil na mapataas ang kilay. Rosales Gomez. Anya at ewan niya kung bakit nang tila rumihistro yun sa isip ng dalawa ay nagkatawanan ang mga iyon at parang isa siyang kakatwang bagay. May nakakatawa ba? I see. That's why you're so familiar. Wife of Lucas, right? Annulled na ba kayo? Your ex-husband is the best partner in bed, huh? Based on my experience, I can't forget him. Hinahanap-hanap ko siya lagi. Sabi pa ng babae na ikinabigat ng paghinga niya. Daig pa niya ang binuhusan ng yelo sa pagkatigas niya sa kinatatayuan. Pahiyang-pahiya siya. Ni hindi siya nakaapuhap ng salita at malamang na kung may lalabas pa sa bibig ng babae na hindi kaaya-aya na ikatutulig ng tenga niya baka ipakain na lang niya ang lahat ng bulaklak sa loob ng function hall na iyon sa babaeng bruha. Buti hindi pa umiiral ang ugaling Rosales niya. Tulad ng ginawa niya sa babae ni Lucas sa reception ng kasal ng kaibigan niyang si Becca. Nagtitimpi siya kahit na para siyang maluluha. Leave, ladies. Utos ni Zack sa dalawa at inakay papalayo ang mga iyon at parang may pinag-uusapan pa ang mga babae na nakakatuwa. Wala sa loob na napakapit siya sa gilid ng mesa at parang lalong dinakasan ng lakas sa mga tuhod niya nang matanawa ng asawa na papasok ng function hall kasama ang anak nila. Magsasalubungan ang dalawa ng babae na ngayon ay naalala na niya kung sino. Si Danica iyon. She was a playgirl when she was still in high school. Iba lang ang kulay ng buhok ngayon ng babae at mas lalo lang nagumanda. Yet, a different kind of beauty. Ang ganda na iyon ay hindi kagalang-galang. Unlike her that very wholesome and elegant, respectable at hindi bastusin. Hindi naman sa pag-aangat ng sarili niyang upuan. Her eyes watered. Paanong ang babae na iyon ay naikama din ng asawa niya? Pinsan iyon ni Zack sa pagkakaalala niya at mukhang kadarating lang galing ibang bansa. Nilingon pa iyon ni Lucas nang magkasalubungan at nginitian. Parang sanaksak na naman siya sa nakita niya. Buti pang hindi na lang siya sinundo nito. Nagkita ang dalawa at hindi niya mawari kung naalala ba ng asawa niya ang babae kaya na pa second look. Hey babe, nakangiting bati pa ni Lucas sa kanya. Tulad din ng anak nila na walang kasing ganda ang ngiti pero siya ay hindi makapawala noon. My husband is the best partner in bed. How stupid. How crazy. How disgusting. Nandubok ang lalaki para halikan siya, hindi sinasadyang umiwas siya kaya nawala ang ngiti sa labi ni Dayan. Are you okay, mommy? You're crying? Kaagad na yumakap si Dayan sa may balakang niya at sinubsob ang mukha sa puso niya. Hindi niya napigil na huwag magtanong sa asawa niya. Do you know her? Kaagad na tanong niya kay Lucas at ang tinutukoy ay si Danica. Nangatalambos niya kaagad at parang ito naman ay napatdas sa kinatatayuan. Luminga ito sa paligid at naghanap ng tao na pwedeng tingnan kung sino tinutukoy niya. Clueless na tanong nito.
He even shrugged, clueless. Who? Hindi mo kilala ang mga babae mo? Ngali-ngali niyang itanong. Damn it. She's trying brush off everything but random girl will come to her and will just tell her that Lucas is a good fucker. Paano naman siya magkakaroon ng lakas na loob ng umisi? Mommy, please. Don't fight. Pakausap ng bata kaya natigilan siya. Nakatingala yun sa kanya at nalulungkot ang mga mata. She fake a smile at her daughter. No, baby. May tinatanong lang sa mommy. Pagsasinungaling niya, makailang beses siyang lumunok para pigilan ang luha na pumatak na. Nang kumarap siya, ipumatak na nga pero bago pa man niya punasin ay nauna na ang hintuturo ni Lucas pero hindi niya ito tinapunan pa ng tingin. I'm done. Let's go home. She said coldly. Dinampot niya ang bag at nagpatiunang maglakad habang akay-akay ang bata. Mommy, let's wait for Daddy. Inuga pa ni Dayan ang kamay niya kaya napatigil siya sa paghakbang at hindi siya nakaimik nang hawakan ni Lucas ang kamay niya. Nang makatabi ito sa kanya at dahil doon ay ngumiti ang bata at masayang naglakad papalabas ng hall. Pero siya ay ano ba? For fuck's sake, bakit ang sakit? Hindi naman niya gustong masaktan at ungkatin ang nakaraan pero bakit ngayon na nag-move on siya ay biglang may mga ganito? Ilan pa? Madaling sabihin na huwag siyang magpa-apekto pero paano? Hindi yun may aalis sa kanya. Sobrang sakit na marinig niya na ang asawa niya ay sasabihin sa mismong harap niya na magaling sa kama. Hinahanap-hanap? Bakit? Nagpapatumbling ba? Paano pa ang pag-asulto? Nakakailan ba? Mommy, kain po tayo sa labas ni Daddy. Yaya ni Dayan kaya napilitan na naman siyang tumango pero hindi pa rin siya umiimik. Wala ding imik ang asawa niya at ramdam niyang walang humpay ang tingin sa kanya. Going home? Nakangiting tanong ni Zack sa kanila nang masalubong nila sa may labasan. Nakatingin pa yun sa mga kamay nila ni Lucas na magkahawak. Correction, si Lucas ang nakahawak sa kanya. Hindi niya magantihan ang hawak ang asawa dahil na naman sa nasasaktan niyang damdamin. Namalat ang boss niya dahil sa pagpipigil ng iyak. I'm sorry about Danica. Medyo bulgar lang talagang pinsan ko about sa mga lalaking nakakasaks niya. Tumingin iyon kay Lucas na formal ang mukha na parang nangunot ang noo. Mr. Gomez. Ani Zack na kaagad niyang pinutol. I'm tired. Zack, please excuse us. Ani lang at nilayasan na ang lalaki na parang may gusto pang sabihin. Hindi na niya kayang marinig. Ayaw na niyang makarinig. Nabubwisit siya na bakit may mga ganito. Gusto niyang makalimutan ang nakaraan. Bakit napakahirap naman yata? Babe, humigpit ang hawak ni Lucas sa kamay niya pero hindi niya sinulya pa ng asawa. That scenario of him and Danica in bed is playing like a damaged DVD player. At hindi man niya aktual na nakikita ay sumasakit pa rin ang puso niya. Tiningnan niya ang asawa na wala rin kangiti-ngiti. He looks like a guilty murderer. He's bothered and worried. Kitang-kita iyon sa mukha nito at yun lang siguro ang pwede niyang tingnan sa ngayon para hindi na naman siya mahulog sa pag-iisip ng masasakit na bagay. Mukhang nagsisisi naman. Sana nga. Sana lang. Please, Lucas. Kung may naalala ka sa kanya, not now, please. He can't take it. I don't want my daughter to see this pain. Not again. Not anymore. She forbids her tears to fail. Nauna na itong ipinagbuksan ng pinto ang bata sa backseat kaya lumapit na siya sa unahang pinto ng sakyan. Pero nagmadali ang asawa niya na ipagbukas pa siya. Pero bago pa man lang tuluyang gawin ay marahan ng kinabig ang ulo niya at hinalikan siya sa tuktok. I love you. Tanging sambit lang nito bago tuluyang buksan ang pinto ng kotse para makasakay na siya. He declared it in his lowest husky tone. Nanimoy parang hindi malaman kung paano mapapawi ang nararamdaman niyang sakit. Walang tingin na pumasok siya sa loob, ni hindi siya sumagot. Ngayon, malamang ay rumihistro na sa utak nito kung sino ang babae na nginitian kanina at parang hindi kilala. O baka limot na naikama talaga. She leaned her head on the headrest and shut her eyes. She needs peace of mind but looks like there's no peaceful place anywhere for her. The past keeps on haunting her at mukhang laging ganoon ang mangyayari. Ang tanong, hanggang kailan niya kayang pagtiisan iyon para tuluyang makamove on? Lucas loves her. Yeah, pero masisisi ba niya ang sarili niya kung nasasaktan pa rin siya kapag may mga ganitong sitwasyon? She helplessly shook her head. Paano kung biglang may tukso na naman? Hanggang saan ba ang kayang self-control ng asawa niya?
Hindi niya alam pero hanggat maaari gusto niyang paniwalaan na mahal siya nito. But is it enough? Kasi kahit lokohin niya ang sarili niya, hindi pa buo ang tiwala niya. Talaga? Dala ng takot na masaktan siya lalo sa harap ng anak ay hindi na nagawa pa ni Freya na magsalita o magtanong man habang nagdi-dinner sila kanina. Naghahanap siya ngayon ng kaibigan na mapapagsabihan at iritasyon lang ang nararamdaman niya nang hindi sumagot sa Becca sa tawag niya. Kahit na ang honeymoon noon ay napakaalaman na niya sa isip. Hindi na matapos-tapos ang honeymoon. Inis na bulong niya at sa huli ay nakita niya ang sarili na si Ses na naman ang tinatawagan. Yun ang agad na sumagot. Hello? Anito kaya tumikim siya? Problema? Anito? Kanina, habang nasa function hall ako ng mga Monte Carlo, I saw this woman and she was babae ni Lucas. Agaran na nitong dugtong na may kasamang pagkabagot. Ewan ko naman kasi sa'yo, Freya. Hindi ko alam kung tanga ka o ano. Medyo nagulat siya sa sinabi ni Cecil sa kanya. Paulit-ulit ako, iba naman ang ginagawa mo. So ano pang sense na magpayo ako? Hindi siya umimik. Nagtitimpi. Dapat siguro ay magpasalamat ito dahil wala ito sa sitwasyon niya para maintindihan ito kung gaano kahirap ang lahat lalo na't may anak sila ni Lucas. I know, I'm being too harsh. Ani Cecil kapag kwan. Buti naman at naramdaman itong natilihan siya. True friends don't pamper you with sweet words all the time. Ayaw kitang masaktan ulit dahil hindi na magbabago iyan. Nauto ka na minsan. Huwag mo nang i-career ang pagiging dakilang uto-uto, Freya. Maawa ka naman sa sarili mo. Pinatuloy ko na siya dito. Mahinang sambit niya. What the shit? Tapos ngayon tatawag ka kasi nasasaktan ka na naman? Galit na sabi nito sa kanya. Palayasin mo na yan kung gusto mo ng tahimik na buhay. Don't justify na yan. Alam ko naman na tinanggap mo yan para sa sarili mo. Hindi ako tanga, Freya. Nakakapagod na rin kasi magpaulit-ulit sa'yo. Dahil ko pa nagpapayo sa bingi. Sinasayang lang ang effort ko. Pinagpalit ko ang pagkakaibigan namin ni Lucas para warningan ka noon. Useless pa din pala ngayon. Ses, anya rito at maluha-luha siya sa mga litanya nito. Nagagawin pa ako, Freya. Tinanggap mo na pala. Ano pang sense na tatawag ka ngayon at magsisisi? Nawala ito sa linya kaya naluha siya. Iyon ang unang pagkakataon na nagalit si Cecil sa kanya. She sighed and put the phone down. Naglakad siya. Magkasaliko pa mga braso niya na tumayo sa may bukana ng pinto ng kwarto. Sumandal sa hamba. This is what happened after their dinner. Nakatulog na naman si Diane sa loob ng kotse kaya buhat-buhat ng ama papasok ng kabahayan kanina. Daig pa niya ang pipi kanina sa dinner date nilang tatlo. Ngumingiti lang siya ay kapag si Diane na nagsasalita. Puro titig ang ipinukol sa kanya ni Lucas at ngingiti ng malungkot at alanganin. Para bang sising-sisi na naman iyon at aminado sa mga kasalanan. Hindi naman niya pinapansin. Umiwas siya ng paningin sa asawa nang tumapat ito sa kanya sa may pintuan ng kwarto. Si Diane, matabang na tanong niya. She's asleep. She's in her room. Hindi na siya umimik. Babe, he uttered as he tried to hold her arm. Dala ng kalituhan ay isang hampas sa dibdib ang sinalubong niya rito. Sumabog ang pagtitimpi niya dahil sa mga itinawag sa kanya ni Cecil. Talagang mukha siyang tanga dahil pinagtatawanan siya ng mga pinsan ni Zack kanina. I hate you! Lumayas ka! Lumayas ka! Gerard! Layas ka! Dun ka sa babae mo! Sigaw niya dito pero hindi ito umalis. Ni natinag man lang sa may bukana ng kwarto. Lalo siyang nabwisit dahil doon. Babaero! Buwisit ka! Lahat na lang meron! Lahat na lang ng lugar meron! How I hate to love a man like you! How I hate myself for loving you! Get out and don't come back anymore! Sobrang nang inabot ko tapos ngayon, pagtatawanan ako ng mga naging babae mo. Ang kakapal nyo! Gigil na pinaghahampas niyang asawa at pilit na ipinagtulakan papaalis ng pintuan, pero wala. Hindi niya ito makaya. He's too strong and too big kaya napilitan na lang siyang tumalikod at naglakad papunta sa banyo. Marahas niyang ibinalibag ang pintuan at naupo sa may lavatory at doon umiyak. Grabeng pagkapahiya ang inabot niya kanina. Hindi niya akalain na sasambulat ang ganong insulto sa mukha niya. Mas mabuti pa doon na binomba na lang siya. At least isahang tama lang. Hindi yung ganito na parang paulit-ulit na naman sa utak niya mga kalokohan ni Lucas. She cried. Kung ano-ano na ang inaabot niyang salita at iba't ibang bersyon na ang sinasabi ng mga tao sa paligid niya.
Nakakawindang iyon. Nakakasakit kasi hindi niya matalikuran si Lucas kasi gusto niya na ikalawang pagkakataon. Pero makakaya niya bantayin ang mga sitwasyon na parang sinasadya na siyang pikunin ng panahon? Kapag pumapasok sa isip niya ang batay, lumalakas naman ang loob niya at tumatatag ulit siya. Dahil kung mayroong isang pinaglalaanan siya ng relasyon nilang mag-asawa, si Diane iyon. Diane's here, brave little girl. Nagkakaroon siya ng kaisipan na ayaw niyang sisihin siya noon kapag lumaki, na malalaman na wala man lang siyang ginawa para mabuo ang pamilya nila. Nang tila mawala ang hinanakit, ay nagbabad siya sa ilalim ng shower at saka lumabas ng banyo. Sa pagkagulat niya ay nakahilata si Lucas sa sofa at nakapatong ang mga braso sa noo na waring problemado. Hindi talaga lumayas ng bahay nila at nakuha pang makihiga sa kama niya. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya papunta sa walk-in at nagbihis. Paglabas niya, nakaupo na ito at humahabol sa kanya ng tingin ang malamlam na mga mata. Hindi naman bumubuka ang bibig nito. Hindi niya rin ito pinapansin. Kalmado na siya at ayaw niyang masira iyon. Kapag lumakad siya ay habol ito ng titig. Kapag pakabila naman, habol ulit. Hanggang sa parang naiinis na siya ay sumampa siya sa kama at binalot ng kumot ang sarili. Hindi siya nakatiis kaya pasimpleng tiningnan niya nang marinig niyang tumunog ang lock ng pinto. Akala niya ilalabas na. Yun pala ay inilock talaga saka nahiga ulit sa sofa. Bakit ayaw niyang lumabas? Anong ginagawa mo dito? Inis na asit niya sa asawa. Magbabantay. Ano babantayan mo? Ikaw, baka lumayas ka ulit. Walang hiya. Dumampot ito ng isang magazine at binuklat iyon. Hindi niya ito mapapalabas. Sigurado siya. Bahala siya sa buhay niya. Nang mapamulat, si Freya ay parang siyang nagising mula sa kung ano. Pagod na siya sa kasal ng kapatid ni Zack, kaya nang dumating siya sa bahay ay plastado kaagad siya. Bumangon siya sa kama at naglakad papunta sa may balkonahe. Kita ni Freya na walang humpay ang paghit-hit ni Lucas ng sigarilyo sa labas ng bahay. 10:00 na ng gabi pero hindi pa ito natutulog. Nakatanaw ito sa kawalan at malalim ang iniisip. Nakatayo siya sa may hamba ng pintuan at pinagmamasdan ang kabuuan nito habang nakaupo ito sa upuang stainless. Kaninang umaga ay hindi daw ito pumasok sa opisina kasi hindi rin siya pumasok at umatan siya ng kasal. Good thing, Lucas prepared everything kaya wala na siyang inintindi pagkagising niya. Tulad kagabi patingin-tingin na naman na iyon sa kanya at kapag may pagkakataon ay ninanakawan siya ng halik sa ulo habang nakatalikod siya. Kahit na gusto niyang hampasin na hindi niya magawa kasi tumatakbo naman palayo at hahagik-hik naman ang bata. Kahit paano ay parang nawala naman ang ikinasasama na loob niya kahapon. And she caught Lucas answering her phone call too. Umuwi siya na maaga nang nasa reception na ang lahat. Her job was done and she needed rest. Naimbiyar na lang siya sa tuwing makikita ang pagmumukha ni Danica. Tinawagan siya ni Zack pero nakita niyang hawak ni Lucas ang smartphone niya. Halos magkapalit na mga mukha ng mag-ama. My wife is not going back to that shit. Do you get it? So leave her alone, moron! I'll kill you, Monte Carlo! Bastard! Yun ang narinig niya, sabi ni Lucas, tapos ay nag-high five pa ang mag-ama. Wala siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga habang nakahilata sa kama kanina, pero may konti siyang tuwa na naramdaman. Hearing how mad he was while answering the call, parang napaka-overprotective na asawa nito sa kanya na ayaw na mawala siya sa paningin nito. Kaya kahit na naliligo siya ay nakabantay sa may pintuan ng kwarto nila. Bakit ganoon? Nasaktan siya sa narinig niya tungkol kay Lucas at Danica pero sa ganitong sitwasyon na nakikita niyang parang lugmok ang pagkatao ng asawa niya ay hindi niya maiwasan na mas makaramdam siya ng kalungkutan. Parang mas masakit para sa kanya na makitang walang buhay ang asawa niyang may itinatago ring kulit sa katawan. Hindi siya sanay na tahimik ito at walang kalokohan na lumalabas sa bibig. Nawawala ang sense of humor nito. Lumabas siya sa kwarto at bumaba papunta sa kung saan nakatambay si Lucas. Sa uli nagbago ang isip niya kaya pumihit siyang pabalik sana pero nagbago ulit ang isip niya kaya tuluyan na lumapit. Hindi siya nakatiis kaya humakbang siyang papalapit habang yakap ang sarili niya. Hinapos niya ang balikat ng asawa na kaagad na napatingala sa kanya. Lucas immediately pressed his cigarette on the ashtray and blew the smoke out of his mouth. Babe, why are you still awake? Namamalat na lalo ang boses nito dahil sa lalim, malamang ng gabi. Paupo na sana siya sa isa pang bakanteng upuan ng marahan nitong kabigi ng balakang niya paupo mismo dito. Magpoprotesta pa sana siya pero hindi na siya umimik. Kahit paano naman kasi nabawasan na ang sakit ng kalooban niya dahil nakaiyak na siya at nasumbatan na niya ito.
Nakatitig ito sa mukha niya bago siya hinalikan sa braso. Bakit hindi ka umaalis para pumasok? Binabantayan mo ba ako? Formal na tanong niya sa asawa na yumuko lang nang parang nahihiya pa at alanganing ngumiti. You were so mad. I was so damn afraid you might leave me again. Kahit kalmado ka na kasi, mas nakakatakot ka. Mahinang usal nito saka siya tiningnan ulit. Hindi siya umimik pero parang napuno ng kung anong pagmamahal ang puso niya.